Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito tinotolerate. Ang sinasabi ko nga doon sa aming asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 membro na kung saan siya kabilang, bakit hindi ito dinidisiplinan? Panawagan sa PCEC kay Pastor o Bishop Pantoja, kay Noel, ahead lang sa akin nga ng 1 taon sa seminaryo, bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Kasi ganito yung ano. Simula nung 19 Congress, napansin ko na si Pastor Congressman Bishop Benny Abante na parang palaging galit. Kung magtanong siya, ay parang palaging nag-uusik. Nakakahiya po. Bakit? Sapagkat daladala po niya ang titulong pastor. Sa amin pong pamantayan, ang isa pong pastor ay hindi po dapat mag-ugaling mahalay. Number 1, hindi ka pwedeng kakitaan ng ugaling pagkamahalay. Simula ng 19 Congress, pinapanood ko siya. Nakakahiya ang kanyang ginagawang pag-uugali. Sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat nais kong ipaalam na hindi po ganyan ang ugali ng mga pastor ng Ebanghelikong Kristiyano. Kami po ay mga Kristiyano doon po sa angkas ng Ebangheliko. Si Pastor Benny Abante ay kabilang sa Ebanghelikong Kristiyano sa partido ng mga Baptist. At alam po ba ninyo, kaya ako'y nagtataka sa kanya, ang mga Baptist people are known to be the man of the book. Kahit itanong nyo sa kanya. Ang Baptist people are known to be the man of the book. Ibig sabihin, ang mga Baptistang tao o mananampalatayang Kristiyano ay sanay sa paghawak ng kasulatan ng Diyos. Nagtataka ako sa kanya, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante? Hindi ba dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito tinotolerate. Ang sinasabi ko nga doon sa aming asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 membro na kung saan siya kabilang, bakit hindi ito dinidisiplinan? Panawagan sa PCEC kay Pastor o Bishop Pantoja, kay Noel, ahead lang sa akin nga ng 1 taon sa seminaryo, bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na mangsino ng tao. Hindi ugali, tinigyan ka pa naman ng titulong reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo? Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Matagal ko na pong gustong ilabas talaga ito. Dahilan sa walang aksyon na ginagawa na disiplinahin ang taong ito. Dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa
Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak, kung paano niya ipinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Pagamat siya'y aming kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhin Pastor Benny Abante. Ako po ay dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po ay taga Santa Ana. Pero, hindi ko kayang sikmurain kung papaano ka manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging pastor. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Sa mahabang panahon, ikaw ay iginagalang dahilan sa ikaw ay kagalang-galang na pastor. Ikaw ay binigyang titulo ng reverend. Pero kinain ka ng sistema ng politiko. No one can serve two masters, either you love one or hate the others. Kung ikaw ay isang pastor, hindi ka po pwedeng maging politiko sapagkat ang tuunan ng dalawang ito ay hindi pareho. Kung ikaw ay politiko, sekular ang gawain mo. At kung ikaw ay pastor, spiritual ang gawain mo. Bakit po pinagsabay? Na ang nangyayari ngayon sa halip na ikaw ay maging spiritual, kinain ka ng sistema at mas mataas ang nangyayari sa iyo ang panuntunan mong sekular. Kung mag-ugali ka, para ka ng ugaling hindi mananampalataya. Nakagagalit, Pastor Benny Abante, ang ginagawa mo. Isa pa, sa halip na ikaw ang magturo ng kabutihan, alam mong hindi ka nanalo. Alam mong hindi ka nanalo at alam mo sa konstitusyon o sa pamantasan ng ating batas, kung hindi ka nanalo, wag mo nang igiit ang sarili mo. At bakit mo patuloy na ginagawa? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Meron kang kongregasyon. Meron kang mga tao na kung saan ikaw ang pastor ay meron kang mga kawan. Ano na ang nangyayari sa kanila? Ano na lang ang kanilang damdamin? Ano na lamang ang kanilang mukhang ihaharap doon sa ibang mga kasamahan na ang kanilang pastor ay nagkakalat, nawawala sa kanyang sarili. Ito po ang term namin. Kapag ang isang Kristiyano na dapat ay spiritual at siya'y namuhay ng sekular, ang tawag namin dito sa taong ito ay karnal. Isang tao na nawala sa sarili. At Pastor Benny Abante, isa kang karnal sa aking paningin. Isa kang tao o ikaw ay isang pastor na nawala sa iyong sarili sapagkat araw-araw o kung basta mayroong committee hearing, nandoon ka, nagagalit. Halos lamunin mo na yung iyong kinakausap. Ganyan ba ang isang pastor? Kung kaya't pinupulaan tayo ng marami, ay merong dahilan. Pero hindi ibig sabihin dahil lang sa iyo, kaming lahat ay madadamay. Bakit hindi magsalita ang PCAC at itakwil ka sa iyong ginagawa o disiplinahin ka sa iyong ginagawa? Kahit ka pa kongresista, wala kaming pakialam dahil lahat tayo sa ating gawain tayo ay pare-pareho. Matatanda tayo sa iglesia at iisa ang ating level kahit congressman ka man. Nakalulungkot ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante. Malamang magre-rebuttal ka. Malamang sasagot ka. Sumagot ka hanggang gusto mo. Pero patuloy ang aking paninindigan hanggat hindi ka nagbabago ng iyong pag-uugali at pagtrato sa taong mga kinakausap mo. Hindi ako titigil magsalita laban sa iyo. Kung ako sa iyo, ikaw ay magpakumbaba. Alam mong ang iyong pwesto ay hindi sa iyo. Bakit mo kinukuha? Bakit mo kinukuha? Di ba ang iyong anak ay abogada at isa ring Kristiyano? Alam niya ang batas, bakit pinapayagan ka? Ano na ang nangyari?
Nilamon na kayo ng sistemang sekular. Tabas na sa pamantayan ng inyong pananampalataya. Ayaw kong sabihin atin sapagkat hindi ko ibinibilang na ang iyong pag-uugali ay katulad ko. Hindi po, Pastor Benny Abante. Sa susunod, makikita na naman kita, galit na galit na galit. At kung ikaw ay makipagtanong, hindi ka nagtatanong, ikaw ay nang-uuri ng tao. Tama ba yon? Sabihin nyo nga sa akin doon sa mga kapatiran na kung saan ay nakakapanood, tama ba ang pag-uugali na ginagawa ng isang congressman na tinatawag na si Pastor Benny Abante? Nangungutya siya doon sa mga may proyekto ng flood control. Hindi ba sabi ni Mayor Isko Moreno, ikaw ay mayroong mahigit na 2 bilyon na flood control project? Nasaan ang 2 bilyon na yan? Ang alam ko na naipagawa mo ay yung hanging bridge sa tawiran ng Punta Santa Ana. Hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo doon, pero yan ay dapat mong isiwalat sapagkat yung tulay na hanging bridge na yan ay walang 2 bilyong piso. Bakit? Kita ko yan ang ginagawa. Halos mahirapan na matapos sapagkat parang kulang-kulang sa mga gamit, sa materyales. Hindi ko alam. Natapos pero naniniwala ako. Kung yun lamang at hindi mo may papaliwanag ang halagang 2 bilyong piso at yun lamang ang sasabihin mong ginamitan mo ng flood control, Pastor Benny Abante, kulang ang pera mo. Sana, sa ating paniniwala, Pastor Benny Abante, meron pang promisyon sa katulad natin pagka tayo nagkakamali. Nagtataka ko, dapat sa inyong simbahan, meron kayong mga matatanda sa iglesia na kung saan ang gawain ay tingnan kung tama ang pag-uugali ng kanilang pastor at membro. Nasaan ang matatanda sa inyong iglesia para sawayin ka sa iyong ugali? Nasaan? Dati-rati napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Napakataas ng tingin ko sa iyo. Pero ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Mahalay, Pastor Benny Abante, ang pag-uugali mo. Tuwiran ko nang sasabihin sa iyo na hindi tama ang ginagawa mo. At nakakahiya dahil hindi lamang doon sa inyong simbahan na nakakakita, ang nakakakita sa iyo ay buong mundo. Ang iyong simbahan ay international. Yan ang nakalagay sa iyong simbahan. Ibig sabihin, hindi lamang dito sa Pilipinas nakikita ang pag-uugali mo, kundi sa buong mundo. Sana, Pastor Benny Abante, baguhin mo ang iyong sistema. Kung kinakailangan mong magparaya sa iyong sarili, kung kinakailangan mong ikaw ay magpakababa at humingi ng paumanin sa mga taong pinagkasalahan mo sa pamamagitan ng iyong panunuring sa kanila, bilang kapatid at bilang pastor din, hinihimo kita na gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Pero kung ang gagawin mo ay ako'y iyong gagantihan, welcome to the club, dahil hindi rin naman ako papayag na ipagpapatuloy mo ang iyong masamang pag-uugali. Nawa, Pastor Benny Abante, hanggat hindi tayo namamatay, may pag-asa tayo, alam mo yan. So meron pang panahon para humingi ka ng paumanhin sa mga taong pinagkamalian mo. Humingi ka ng paumanhin kung kanino ka nagkulang at kung kanino ka nagkasala, dahil Pastor Benny Abante, ganito ang ating ugali. Ganito tayo namumuhay. Tayo ay mga tao na kung saan alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay may pinagdaan ng masama, subalit tayo ay pinago. At sa ating pagbabago, Pastor Benny Abante, ako'y nakikiusap sa iyo. Sa susunod na iyong pagtalakay sa komite, huwag mo namang sinuhin ang tao. Sa halip na iyong pagalitan, ay iyo siyang payuhan. Tatandaan mo,
na ang pandinig sa Senado, sa Kongreso o sa Senado, ito ay in aid of legislation. Huwag mong kalilimutan, ang dahilan kung bakit kayo nagtitipon ay in aid of legislation. Hindi kinakailangang lumabas ang tama at totoo sa in aid of legislation dahil ang titingnan nyo lamang kung ang kanilang ginagawa ay meron ng batas. At kung meron ng batas at ito'y mali at kulang, ang gagawin nyo lang ay mag-amyenda nito. At kung wala pa namang batas sa ganitong klaseng bagay na kanilang ginagawa, ang gagawin ninyo ay gumawa ng batas. Pero hindi para kahiyain ang mga tao na kung saan ay kinukuha nyo bilang resource person. Bakit ka kukuha ng isang tao para kunan mo ng impormasyon pagkatapos iyong hihiyain? Pastor ka, di ba? Bakit mo ginagawa yan? Mali, di ba? Ano kaya kung sa'yo gawin yung ginagawa mo sa iba? Hindi ba? Alam mo kung ano ang sinasabi. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyong sarili. Gusto mo bang sinisino ka? Hindi nga eh, nagagalit ka agad eh. Sa kaunting bagay na masabi patungkol sa'yo, nagwawala ka na agad eh. Hindi ito tamang pag-uugali, Pastor Benny Abante. Again, I appeal to you. Marami kang natisod. Marami kang pinagkasalahan sa aminin mo at sa hindi. Isa lamang ang tama mong gawin. Ang ipinapayo ko sa iyo, magpahinuhod ka sa mga taong pinagkasalahan mo. Ito ang ating pag-uugali. Hindi tayo nag-uugaling mahalay, Pastor Benny Abante. Wala sa bokabularyo nating mga pastor ang maghalay ng ugali. Tayo ay pamantayan sa ating simbahan. Tayo ang tinitingala ng mga miyembro at tinitingnan nila kung paano tayo lumalakad. Sa inyong simbahan, paano ang lakad ng mga miyembro mo na nakikita na wala kang ginagawa? Minsan nakita ko galit na galit ka eh. Bakit mo ginagawa yan? Kung hindi mo kaya ang pigilin ang iyong sarili, huwag ka na lang umattend. Huwag ka na lang sumama. Sa halip, panahimik ka na lamang kung hindi mo kayang pigilin ang sarili mo. Dahil marami kaming nadadamay sa ginagawa mo. Sana, hindi ko alam kung ano magiging reaction mo sapagkat wala pa sigurong tao na sumaway sa'yo. Wala. Dahil kung merong sumaway sa'yo noong una siguro nagbago ka na. At palagay ko ito ang unang pagkakataon na sinasaway ka. At hindi ako nangingiming sawayin ka, Pastor Benny Abante, sapagkat alam mo na hindi tama ang iyong ginagawa. Ipaglaban mo man ang iyong paninindigan, mali at mali ka pa rin kahit anong gawin mo. Ang tamang gagawin mo, Pastor Benny Abante, ay magpakumbaba katulad ng ipinapangaral mo. Gawin mo ito sa iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, Pastor Benny Abante, ako'y magpapasalamat sa iyo. Alam mo yan, kung ano ang bunga ng pagkababa, alam mo kung ano ang bunga ng nagpapaumanin. Yan ay palagi mong itinuturo sa iyong simbahan. Pakiusap ko, gawin mo naman sa iyong sarili. Salamat po. Mga budget na yan, ayaw ko sana magsalita dito. Pero, galit na galit ako dahil mula nung bata ako, hindi ko man lang nakikita ang pag-aasinso ng mga mahihirap, ang mayaman, lalo yung mayaman. Kawawa ang mga mahihirap at ang mga uluhing tubo ng mga kabataan dyan. Magsalita kayo, huwag kayong matakot. Dahil nasa Europe ako, natutunan ko lahat ito. Ang tao ang may power, hindi yung mga kongregesa dyan. Either the President of the Philippines, binuto ka ng mga kaibigan ko. Buti na lang, hindi ako bumuto sa iyo. Dahil wala akong tiwala sa iyo, President. Magaling ka lang magsalita. Alam namin na bagag ka. Dahil may mga kaibigan kaming mga ex-general na nakakilala sa iyo sa Malacanang.
nakikita ka kung paano ka magdruga, pati anak mo. Ayaw ko sabihin lahat. Kung sino man ang nakakakita sa akin dito, nagsasalita dito sa tablado na to, kayong mga congressman, ko naman nila lahat, pero mostly sa inyo, nagpapadala sa suhol. Ano nyo yung pira na yan? Ipamahagay nyo sa mga mahihirap, dami dyan sa tabi-tabi, sa bundok. Nakapunta ba kayo sa bundok? Pumunta kayo sa bundok. Marami walang kumakain doon. Kumakain ng dahon-dahon. Pero, ang mga politiko dyan, tandaan nyo, ang pera na kinukurakot nyo, mawawala din sa inyo yan, bigla pati buhay nyo. Kakarmahin kayo. Paghintay kayo ng parusa ng Panginoon Diyos. At huwag nyo rin hintayin ang galit ng tao na sumabog. Dahil kung ano nangyari sa Nepal at sa Indonesia, ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Dahil tumira ako sa Indonesia, nakita ko kung paano pag people power ang tao doon. At nakita ko rin ng mata ko kung paano sunugin ang mga malls, ang mga pagmamayari ng mga politiko. Sinusunog yan. Hindi kayo matadala sa puro salita, puro awa. Hindi kayo dadala na nagkakapal ng mukha nyo. Sobrang bait ang Pilipino. Alam ko yan, maka-Diyos tayo. Pero, pag nasagad tayo at sumabog ang galit, hindi na pwede yan. Dahil habang panahon tayo maghihirap. Tandaan nyo yan, mga kapwa ko Pilipino. Habang panahon tayo maghihirap. Nagpapakasarap lang yung mga politiko dyan. Mansyon ng bahay, naka-aircon, pagpunta sa ibang bansa, sa Europe. Magpapakasarap, paglustay ng pera ng kaban ng taong bayan. Mga ibaba dating tax, mga bat, nanggagaling lahat sa atin yan eh. So, dapat mag-isip tayo mga Pilipino. Hindi yung puro tayo awa. O nga, gusto natin ng peaceful. Eh sila, gusto ba nila ng peaceful? Hindi! Dahil sila, makakapalan ng mga mukha. Yan! Pagpapayaman sila. Mangako sila. During, eleksyon, mangako ng mga mangako. Pero, hindi natutupad. Mga pangako, napapako! Yun ang nangyayari. Mamulat tayo mga Pilipino. We have to learn. Kahit kunti lang pinag-aralan natin, gamitin natin utak natin. Huwag tayo magpabudol sa mga yan. Puro salita, salita, salita. We have the power. Tayo ang may power. Hindi sila. Dahil tayo nagluklok sa kanila. Kaya dapat mag-isip-isip naman tayo mga Pilipino. No? Lahat tayo gusto magsalita. Dahil natakot. Kahit barilin pa nila ako ng sniper dyan eh. Okay lang sa akin. Ialay ko ang buhay ko sa mga Pilipino. Hindi ako natatakot sa kanila. Sila ang dapat matakot sa atin. Dahil wala mga mudo yung mga yan. Nag-aral. Pero saan nila nilagay mga pinag-aralan nila? Manloko ng Pilipino. Ginagago tayo. Ganun lang yun. Kaya mag-isip-isip tayo Mag-isip-isip. Lahat naman tayo dyan may mga pinag-aralan eh. Gamitin natin pinag-aralan natin. Huwag nila tayo gagaguhin. We were not born yesterday. Dahil nasaksihan ko lahat. Sumasali ako sa mga rally. Galit ako. Gusto ko ilabas ang galit ko sa kanila. Dahil wala akong nakita ng asin sa Pilipinas habang nakaupo mga yan. Never! Tandaan nyo Never na asin sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Dahil ang pera ng taong bayan nasa kamay nila, hinahakot kung saan-saan na ibang bansa. Pagbili ng mga bahay, mga mansyon. Samantalang dami nang hihirap dyan. Sa squatter kung saan-saan. Noodles ang kinakain. Paglaka na ng itlog. Yan ang kinakain ng mga mahirap araw-araw. Dahil nagbimisyon ako noon. Nagbabahay-bahay ako. Sa tagal ko na, nag-abroad ako. Pero, never nga nakita ko na umasenso ang Pilipinas
ang mahirap, lalo naghihirap, nalululugmok. Dahil ang pera ng taong bayan, sa kabat inuubos nila. Pasensya na pa yung mga politisyan, mga congressman. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Dahil nung bata ko, lagi ako sa rally. Nasaksihan ko lahat yan. Nakikita ko kung paano maghihirap ang mga mahihirap na hindi umaasinso. Lalo lang naghirap ang mayayaman, nagpapakasarap. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ngayon po ay inaanyayahan ko ang iba pa na gustong maglabas ng kanilang saloobin. Meron pa po ba na gustong magsalita diyan? Ano po ang pangalan? Hindi ko na po kayo papupuntahin dito. Mas maganda po na kami ang bahaba sa inyo. Hindi po kami katulad ng mga congressmen. Sige sir, magpakilala po kayo. Ako po si Engineer Bienvenido Lorque. Tumakbo ko po Vice President 2022 under KDP. Pero mataas ako dahil tumakbo si Vice President Duterte. So, ang papunta ko dito, nakaupo ko sa bahay, pero nakapanood ako sa TV na nag-rally kayo dito sa taas. Napansin ko ngayon, ano ngayon ang hilatngan ng bayan natin? Kung puro lang na hala, salita kontra kay Martin Romualdez, kontra kay Marcos, kontra kay Duterte, pero wala tayong ginagawa. Ang gusto ko mangyari ganito, hindi ako politiko. Nandyan tayo. Nagagawin natin yan. Pero huwag sa ngayon. Maaari ninyo gawin yan sa darating araw. Pero sa ngayon, ang ibig ko sabihin ay ganito. Bigyan natin ng leksyon ang mga congressman at senador natin na instead na pila natin ay gamitin nila sa kanilang sarili, dapat ibili nila ng reverse osmosis, irigasyon sa ating mga palayan, libre ang ating bigas, libre ang ating kuryente, libre ang ating tubig. Ay makukusan yung mamamayan, maggalit pa dyan. Bakit nasabi ko libre ang tubig, libre bigas, libre kuryente? Ang lupa natin ay 4.81 million hectares na palayan sa buong Pilipinas. Ang nangyari, iba ang lupa natin, hindi na taniman ng palay. Ang gusto ko mangyari, ang may-ari ng lupa ay walang tanim ng palay at ng lupa, bayaran sila ng gobyerno 1,000 per hectare. Taniman ng lupa nila ng palay para makatulong sa pamumuhay ng kapwa Pilipino. Ngayon, kung may reverse osmosis tayo, may irrigation tayo, reverse osmosis irrigation kung tawagin. Bakit? Dahil doon nakita ko sa Middle East nung araw, nung line of 7, walang mga nakatayo na mga pananim sa lupain nila. Pero ngayon, nag-export sila. Bakit? Sa tulong ng Pilipino, ang gamit ng reverse osmosis ay kumita ang mga taga-Middle Eastern countries. Ngayon, kung ganyan yung gawin natin dito sa atin, sa 4.81 million hectares natin na palayan, kung halimbawa umani tayo ng 8.5 tons per hectare, dahil
irigado na.